Okay, yun yung mainit kahapon. Ganon din ho yung pagkapanalo ho ni President-elect Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Yun yung binabantayan ho ngayon kasi alam naman po natin, we don't know if the President-elect Trump is okay ang relasyon nila with the President now of the Philippines. Kasi alam naman po natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, okay yung dalawang yan. Sila Putin, di ba? Xi Jinping. Kasi medyo nabahala tayo doon sa ano ba yun? Yung regarding sa West Philippine Sea na meron siyang kasi ang binitawan, di ba? Na, ang tawag dito? Kahapon. yung sa binanggit panayam natin kay Professor yung Froilan. parang strategic independence. Ano like kasi that. siya parang ano tawag doon? Isolationist? Parang gano'n? Parang ganun. Parang sandali lang. Bala kayo dyan. Ito muna. America unahin ko muna first yung America policy. First. Oo. And the good thing about it, my friend, Darlene, meron akong naipost kahapon about him. Pro-God pala ito. Kahit medyo weirdo yung dating niya sa iba, tapos ganun siya magsalita, hindi ba? Parang rockstar nga dating eh. Ano gustuhan ko sa kanya, partner? Nung binanggit niya about America will be great again. Ang gusto niya mangyari, partner, God first. Okay. Ibalik natin sa Amerika yung ano, partner, yung pagiging malapit sa Diyos. Parang ganun. Kasi ang sinabi niya, partner, parang yun ang nawala. Kaya naging ganito tayo. Ngayon nag-isip ako kahapon, sabi ko nga ano kaya ang kulang natin sa Pilipinas? Yung tinantanong ko, partner hapon, ano kaya ang kulang natin sa Pilipinas? Bakit nagkakaganito tayo? Kasi parang laging may problema, laging may nangyayaring ganito. Never naging smooth Oo. Di ba ang ating bansa? Away dito, away doon. Anong kulang, darling? Anong kulang? Diba? So na-realize ko nung pinapanood ko siya kahapon dun sa kanyang, parang sa TikTok yata yun, na talagang sabi niya, kasi Christian, si Mr. Donald Trump Talagang siya, nagbabasa siya ng Bible, partner. At sabi nga niya doon, napakarami kong Biblia, pamimigay ko. Dapat yun ang unang gawin natin. Nabalikan muna natin. Balik tayo muna sa Diyos. Oo. Para, kumbaga, umunlad, mag-grow, magbunga. Saka may guide. May guide tayo dito sa mga pulisiya at gagawin pa natin. Hayaan nyo na yung mga, yung mga taong, sabi niya partner, na, ang tawag dito, sa kanya, yung mga opposition, mangungutya, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kailangan natin, unahin muna natin ang Diyos and let's make US or America great again. Diba? Sabi ko, sa sarili ko kahapon, hindi kaya yun ang kulang sa atin? Diba? Kaya hindi tayo pinagpapala. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos sa kung anuman hong mga nangyayari sa atin. Tingnan nyo ang gulo, di ba? Away dito, away doon, siraan dito, siraan doon. Nandyan kayong mga kalamidad, nandyan kayong ganito. Parang taon-taon na lang, partner Kahit sinong presidente dumaan Hindi kaya, sa totoo lang, may pagkukulang tayo sa pang-spiritual. Amen? Amen. Hindi talaga natin sinusunod yung pinakautos ng Diyos na ako muna bago ang lahat. At yung pangalawa, mahalin mo ang magulang mo at mahalin mo ang kapwa mo. Amen? Amen. Kasi parang yun ang napapansin ko, partner Parang yung sa atin kasi, yeah, you pray, yeah, you believe in God in words. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi bakit kamo? Kasi kung mahal natin ang Diyos pare-pareho, hindi natin gagawin ito. Oo. Hindi tayo nagpapatayan. Hindi tayo nagsisiraan. Hindi tayo nangungurap. Diba? Ng pera ng bayan. Kasi ang sabi ng Diyos, partner, tulungan mo. Yun yung ginawa sa Sodom and Gomorrah, partner Ang gusto ng Diyos, nung panahon na yun sa Sodom and Gomorrah, tulungan nyo yung mga mahihirap. The needy, the poor. Diba? Magtulungan kayo. Pero hindi ganoon na nangyari, partner Oo. Because of wickedness. Kaya ho, mga kaibigan, alam niyo naman ho yung tungkol sa storya ho ng
Sodom and Gomorrah. Hindi po ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Yung lesson doon. Diba? Ano nangyari? Umulan ho ng apoy. Tama? Winasak ko ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah. Dalawang ano yan, partner eh. Dalawang syudad yan. nung unang panahon. Diba? This is just a lesson, mga kaibigan, kung hindi tayo titigil sa mga bagay ho na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Mismong ang bansa po natin, grabe na ho ngayon eh. 'Di ba? Hindi lang ho yung away eh, mga kapatid, mga kanyusik eh. Pansinin ho ninyo. Mag-obserba ho kayo. Medyo ano muna tayo. Silensyo. Pansinin ho muna natin anong nangyayari ho sa bawat isa. Sa kapaligiran ho natin. 'Di ba? Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, 'di ba? Kahit ikaw pa ay nasa itaas, partner. Kahit ikaw pa ang presidente, vice-presidente, hindi naman nangyayari ngayon. Nagkakawatak-watak ho ulit tayo. Yung unity na sinasabi, unity, parang ano lang eh. Parang sa salita lang eh. Oo. Pero yung unity sa Panginoon, yun ang wala. Doon ako bumilib kay President-elect Donald Trump, partner. Na ang nagiging basis niya sa pagpapatakbo ng kanyang administrasyon, Darlene, kahit ganun yung ugali niya, kasi may ugali rin siya di ba? Is Bible. Ano yung nakasulat sa Biblia, ano yung utos ng Diyos. Lagi ko sinasabi tuwing nagpapaalam tayo, di ba? Ano yung binibitawan kong salita, partner, dito? Di ba? Galing sa Ebreo yun eh, na wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Nangyayari ho ba yan? Hindi. Di lahat po na nangyayari ngayon ay may kapalit. Pangalawa ho, maliban sa kapalit, meron hong interest. Di ba? At ang nangyayari din ho ngayon, lahat ay pakitang tao, yung pagpagawa ho ng mabuti. Tama? Oo. Pagpapasikat. Diba? Pero hindi ho talaga yung galing sa kalooban mo at galing sa Diyos yung ginagawa mo. Amen? Amen. Oh, tandaan po natin. Tandaan po natin. A lesson learned sa Sodom and Gomorrah. God is always watching and desires for us to choose what is right and good. Mahirap po mangyari sa atin yan. At yan ang nakakatakot. Hindi man ho kagaya nung ginawa niya na pinaulan niya ng apoy para masunog yung buong diba? Sodom and Gomorrah at mamatay yung mga tao roon. Diba? Hindi man ganun, pero yung mga sakuna, partner, pansin ho ninyo. Diba? Tumigil ba ang sakuna na dumadaan po sa atin? Hindi. Why? Because hindi na ang Diyos na nauuna sa bansang ito. Marami tayong religious groups. Amen? Amen. Halo-halong mga religious groups. Pero ganun pa man ho, mga kaibigan, nagiging ang nangyayari po'y puro pakitang tao lahat eh. Hindi ho para sa Diyos, mga kaibigan eh. Ang ginagawa na ho natin, pagsiservisyo publiko, at yung bukasyon po natin sa buhay na ginagawa ho natin, yung bukasyon ho natin na binigay ho sa atin ng Panginoong Diyos, kundi pang sariling kapakanan. Hiwalay eh. Hindi nagtutugma yung ginagawa natin sa utos ng Diyos na sa atin eh. Tama? Oo. Amen ba yun? Tumulong ka, ikaw, tutulong ako. Diba na hindi alam ng kaliwang kamay mo? Pag nagbigay ka ng tulong gamit ang kanang kamay mo, dapat hindi alam ng kaliwang kamay mo. Pero nangyayari ho ngayon, hindi eh. Lahat po ay may dahilan eh. Lahat po ay dahil sa, hindi po ba, pang sariling kapakanan lahat. I hope and I pray, partner, na ganun din tayo na meron tayong katulad ni Mr. Trump na president-elect na nagbabalik. Although sabi ko nga po, hindi siya perfecto. Hindi naman talaga perfecto. Wala namang leader na perfect. Wala namang leader na perfecto. Sabi nga ni Father, ano pangalan ni Father kahapon when we had a mass. Sabi niya walang perfecto sa organisasyon. Pero yung pagiging Kristiyano natin ay sa buhay natin, yung nababasa natin sa Biblia, ang buhay ni Kristo,
Napakaganda eh. Kung ganun lang sana, partner. Kaya nga lagi kong hinihiling, come Holy Spirit. Lord, ibaba mo po ang Holy Spirit sa aming lahat dito. Para maramdaman ho namin. Kasi parang hindi, ewan ko ba kung sa sitwasyon ho natin, kaya dahilan na ayaw bumaba ng Holy Spirit. Amen? Kasi nakikita niya eh. Di ba? Pero kung from taas, mula sa taas hanggang baba, ay magbabago ho tayong lahat, mga ka-music. At bumalik po tayo sa kalooban ng Diyos. Baka yung kahilingan po natin na yung ang kantang Heal Our Land, yung 2 Chronicles ay matupad. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na namumuhay tayong parang nasa paraiso, partner? Yung parang buhay pa tayo pero nabubuhay tayo sagana, 'di ba? Ibig sabihin, may mga lugar naman na zero crimes eh. Parang ganun ba yung panaginip na lang ba ito, partner? O suntok sa buwan na lang ba ito? 'Di ba? Kung magkakaisa lang tayo in the name of God, in the name of Jesus, mga kaibigan. Alright, so yun lang po yung gusto nating iparating today na God is always watching each and every one of us and desires for us to choose what is right and good. Despite, sabi nga po, the bad choices na ginagawa ho natin.